second stanza. Yi
Sing ye citizens of heaven above. Katulo ko sa mga itsura niyo, mga citizens of heaven kita, no? Dapat we should sing like citizens of heaven. This time, let's prepare our Bible. Let's request Brother Franklin for our scripture reading. May agastanan, request kong tanan sa pagtindog. Buksan ta ato ng mga Bible sa libro sa Luke. Luke chapter 2. Basahon ta ang verses 1 to 20. Luke chapter 2 verses 1 to 20. Basahon ta ni sang sinabtanay. Verse 1. And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And all went to be taxed, every one into his own city. To be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. Verse 7. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, And it came to pass, as the angels were gone away from them into the heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Together, verse 20. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Dalayawan na po sa Ginoo. Salamat. Magaling pa ito. Sige mga gasa tanan. Silinaton advance happy New Year. Okay, Merry Christmas pa lang subong mo, no? So, ina-welcome nato ng tanan sa sining adlaw. Ano ganipit sa subong? This is December 14. So, there are only how many Sundays more to go before the year ends? We have only 2 Sundays more. Pila gani ka Sunday bilog ka tuig? 52 Sundays. So we have already gone through 50 Sundays. Imagine that. 50 na ka Sundays, meaning 50 weeks na ang nagligad. If you're going to make it a total of, if you're going to compute it, calculate it, there are how many weeks in 1 year? There are, tikon ang Sunday, kung ibutang mo, example lang, no? Why, hindi ko count perfectly. But if you are going to count it according to the number of Sundays, kada Sunday, kung 52, parisan mo na sang kada semana nga upod sina, 52 weeks man, no? So, amot yun sakto na. Amo na kalawig ang tapos ta na. 50 weeks na or 50 Sundays na ang ato na tapos. So, 52 na lang bilin. Kung sa mga travel time pa,
ara ka na lapit sa finish line. Okay? Only few meters away or only few steps away from the finish line. So, if that is the case, you have to make it good in your finish line, in finishing your journey. Okay? Hindi nga lapit na lang ka sa katapusan, nagatras pa tayo. So, that should not be the characters of our lives. So, salamat sa Ginoo kasi sulod sang 50 Sundays nangin matutom siya sa aton. Amen? Kag we hope and pray that for the remaining 2 Sundays, God will still be faithful to us. And year 2026 will be more fruitful sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Okay, so that is always our prayer of hope that God will continue to bless us. As a church, there is a First and Second Baptist Church. We ask and we trust the Lord to bless all our endeavors for Him. Ari lang ma, aton mga announcement for December, we have only 2 Sundays left. So, just take note about this important reminder para at least kita makabalo kung anong aton obligasyon pa. So, today is December 14. And of course, our important activities for December are the following. So today we have, as our regular service, we have Bible Festival this afternoon in the book of Leviticus. Ang aton nga Bible Festival will start at definitely at 2:30. So, kabay pa nga tambungan naton. Ginasulit ko na permi nga ang Bible Festival is one of the important activities of our church. This is one way of learning, studying, and enjoying God's Word. Wala na sa pinakasadya pa kundi amo ni nakita ko sa aton sa isa sa mga pinakasadya nga buluhaton naton diri sa church. Amo ang pagtuon together, no? Sang pulong sa Ginoo. That's why every month may book kita nga focus ang aton study. We read, then we have to study it. We read together, we study together. Amo na nga sila sa Bible, study 2 Timothy 2:15, study to show yourself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, this afternoon, Bible Festival ta. Book of Leviticus. Muna nga ano gid medyo deeper kung nagatambong ka di. Kay gina-explain tani kung ano ang content sang Leviticus bla. Hindi lang nagabasa ka mo, no? Tapos may mga questions nga ginapamangkot kag out of your readings dira mo makita ang sabat. Tiguli nag-increase ang imo learning. Muna nga siling sa Bible, we have to increase our learning, enrichment upon the Word of God. Pagkatapos sina ginasummarize ta pa. So kung may mga questions ka regarding the content of the book, you are free to ask some questions about it. So that's why we should always see to it that we participate. Iban sa inyo, why pa kaagi participate sini? I encourage you to participate. Masiling kaabi, why pa kabasa sang book of Leviticus. Sige lang. Ang importante, ara ka, kay may ma-learn ka. Next time around, after Leviticus, maka-learn ka. No? Ano ganin dason sa Leviticus? Numbers. Kami memorize ka mo alin sa Genesis pakadto sa Malakay. Tabi, tilawan tabi. O. Tilawan. O, sige. Apasunod lang sa Bible. Di ba? O. Honestly, sino na kami memorize kisang pasunod sa Bible? Mayara? O. Abe, recite. Genesis, ready, begin. Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. Ano pa? Siga?
liwat. Genesis, ready, begin. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Ecclesiastes, Isaiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malakay. As simple as that. Amo na kung magsiling ang pastor ngalit sa Open Our Bible sa amo nga libro, kabalo ko na dahil kung di ko ma-open. Di ba? Iba niya gasala pa kung diin ma-open sa ilang Bible. Pag siling ngalit sa Open Our Bibles in the book of Jerusalem, gasala pa kung diin. May ara book of Jerusalem sa Bible? Ha? May ara, wala? Wala araw-araw mo. Wala. Kung kabalo ka sa pasunod sa Bible, kabalo ka kung diin ka mabukas. Amo nang bintaha kung memorizon mo ang sequence ng Bible. Although, hindi man naton ma-memorize ang content gid, kaya siyempre, verse by verse, hindi mo yan ma-memorize. Basta ako, hindi ko ka-memorize ang tanan niya verse sa Bible. But there are verses nga kabalo kaya kung diin ko makita. Labi na gid ang mga importante nga mga importante man na tanan, pero mas importante nga mga verses dapat tandaan mo gid. Okay? New Testament. Matthew, ready, start. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans. Liwat. Matthew, ready, begin. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Philippians, Ephesians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, and Jude, and Revelation. How many books sa Old? 39. How many books sa New? 27. So, we are in the book of Leviticus. Ginasulit-sulit na lang na kada tuig. Siguro sa pila ni nga tuig nga nagahiwat kita sang Bible Festival. Pila na naton balikon ang libro sa Bible. Nasulit na ni 66 books. Imagine kada tuig 12. Pila na ka tuig ni. Siguro nagsugod na tanay mga 5 years ago na. 2015. Amo na, mga 10 years na. Sulit-sulit, no? So, kung ginasulit-sulit mo na, bisan ka kalipatan mong iban, at least may madumduman ka. Pero kung why ka gigatuon, why ka attend, why ka gid sa may nadumduman. Pero kung ara ka permi, may madumduman ka, may malipatan. Kaya ang kalipatan niya, unahin na niya sa aton mo. But, sulit-sulit, at least ma-recall mo what are important. And sa English pa, mga salient points. Okay? So, Bible Festival karon. Sa 21, next Sunday, mayroon kita Pastor Sunday, kag simultaneously may children's program kita da. Samtang ari kita di may buluaton kita, kadlawan o kon ang Sunday sa mga pastors, manang pangabudlay, may children's program kita. That's why you have to encourage your children to attend. No? Mayroon kita da nga mga importante nga mga program para sa ila. May gift giving pa kita sa mga kabataan. Sa nag-alaten sa aton nga Sunday school, sa agaten sa aton service. So please try to invite them to come, no? Kag sa afternoon, we have also young people's fellowship, Christmas fellowship sa mga young people. So kamo mo yung people, tandaan nyo na, hindi lang fellowship nga ara ka mo. Dapat every Sunday ara ka. Diba? Kaya kasawa na yung kada may activity lang ara. Pero kung wala man. So, kunami, gid, ako nalipay ko kung makita ka mo, nga ari di permi. Why? Because to be in church is one way of learning. Okay? Instead of going around during Sundays, why ka man sa ginahimo sa inyo balay?
pirmi ka man sa inyo balay. Di ba? Di kaon Domingo nga ang hindi kaya ka-attend. Try to realize nga Sunday is the most important time nga maka-spend kita together. Our spirit will be refreshed in the Lord. So, 7 days without church, ano ko no? Makes, 1 week. Week ba lang aniwang, nga luya. So, maluya kalagta kung waita feeding. No? That's why kami mga pastor, we pray that the Lord will give us the wisdom to share the word. Ako bilang pastor, I am just like a spiritual father feeding the Christians, the word of God. So, kung ay kaga church, so ako naluoy ko sa mga kalag. Okay? So, amo ni sa Domingo, ha? By the way, I have invited the speaker kay duwagid akon kada Domingo, ti ako man permi. May ni kay sa Domingo, may gin-invite ko ng amigo ko nga pastor, nga siya man mag-aambal. But on the Thanksgiving Day, I will be the one speaking. Gin-invite ko si ang amigo ko nga si Pastor Frank Ibanez nga mag-share diri sa aton share sang word of God. Okay, sa Domingo, sa ngaga. Okay, ambuta way ko kabalo ko mga ladies, ano inyo ya nga Christmas program? Ha? Ambot sa inyo daw way ko kabalo. Rio, ang palang kabalo. Ang inyo galing nga Christmas program sa December 21. Saan ng 21? Next Sunday magaling. Patuod, no? Tinga nagsunod ka mo sa 21? Okay. Partidahon nyo lang, kundi itong mga yung people, kuwanon nyo lang pikin nyo lang kundiin kamo, kundiin mga yung people. Siguro, kung ang pinakadamo, dire, kung damo-damo ka mo, we'll try to open that. Mga gentlemen, ano ka ni bakasyon ta? Sa 19, that is Friday. 20, no? Buligan ta naman na guro, ang division dira, 19, sige. Wednesday guro, okay na. Wednesday, di ba? Hindi pa? Thursday. Buligan niya palihog. Ban ka struggle mag-open sa nada. Sa dason kayon ta na nga mag-open tabla sa ato na division, medyo halog-halog, medyo hapos-hapos, no? Kay iban daw gakala blood magbukas da. May lang kaya si Brother Owen nga daw waya kinay blood. Sige, so buligan ta na da hukas sa 19, so good 19. Kay gamiton ta na da sa Sunday kag 28. Okay? May da kay dako-dako pag dira ta mahiwat sa aton nga function sa 21 kag sa 28. So, that is Christmas program sa December 21. Ano oras ni? Ano oras mga ladies ni? Ano oras niyo? Ha? After lunch? Mayo ko magbanta ba? After lunch, tayo lang nakaunon nyo kay busog pa kamo. Lunchtime onward. Okay. Why kita da? Wow. Sige. So, birthday celebrants ta, ari. Si Brother Alfredo Loken, baw subong nga adlaw. Bo tsansa ba? Subong adlaw, happy birthday, Brother Loken. Bo ari pagido, Pastor Edgar Dakila manggali birthday. December 19. Wow. Pit na lang. Sa 30, hipos blanay. Sa 21, si Duen Pagunsan. Duen, din siya. Ato, ba, 30 ba? Sa 28, si Aya naman mga birthday. Ba, lapitay lang ka mo, no? Kag sa
Daway na. December 30, si Mrs. Lorna Dakila. Bao, gabi na, mga Christmas babies, gali na yung aton nga mga kauturan di. Bisan ako ya, okay na lang ko na, bisan wala ko di. Why ko din nabutang? Regali December 22. Ay, pero, ang pala ko balo ba? Thank you. Te, may ara na. December 1 to 13, may lista, di ko ka-memorize. Sige. Kamo na yung aton mga birthday celebrants. Jeremiah, December man yun, no? Ano ka gana, Jer? December 12, Jeremiah, Antaras. May gorti punon tani naga-birthday kung December ay, no? Of course, pangamuyuan ta sila. Lain-lain ang unod sa ulo nyo. Abi nyo kung kaon, pero kaon na pero dumdum nyo. Sige, So, salamat sa ginawa. Di kantahan ta sila? Sige, mayagi man guro kantahan ta. Patindugon ta mga birthday celebrants naton. Brother Jeremiah, Pastor Dakila, si Ian, si Dwayne, sino pa ito gani? Mr. Luken, Subong Adlaw, Brother Alfredo Luken, birthday. Mrs. Dakila, sino pa? Sino pa ito gani? December? Si Christian? Sige, tindog tanay be. Hindi ko magtindog karon, hindi ka mo pag-iikantahan. Sige, kantahan ta. Ano ka, Brother Role? November kaya, no? Sige. Sakop-sakop ka pa. Sige, kantahan ta, birthday song. Blessed birthday. Diyan ka, liwaton ta, sino pa tong nag-birthday? December. Halin sa 1 hasta sa 31. Sino pa to? Why na? Sige, uya ka mo. Happy birthday, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God loves you. Happy birthday to you. Kamusta nyo man ang sa tupad nyo nga nag-birthday? As the years go by, sweeter as the years go by, oh yes, go by. Richer, fuller, deeper, Jesus loves you sweeter, sweeter as the years go by. Okay, thank you. Sige, sa 28, annual Thanksgiving naton. Kung annual Thanksgiving, may panyaga kita. Last Sunday, we had our commitment raised. Pila to gani, Ms. Dakila? 40? Mga 43, no? 43 something. Pero may mga in-kinds pa tong mga donations. We praise God. Salamat sa Ginoo sa mga kauturan naton nga nagahatag hindi lang sa mga sa mga monetary kundi sa mga bisan pa sa mga material, ha? May duwa ta kalitson nga donation, palakpakan naton ng Ginoo sina. Kag may isa kasako tong bugas, no? So salbar ng isa kasako nga bugas para sa aton nga tiligangon sa church Thanksgiving. Kag duwa kalitson, no? Salamat sa Ginoo. Ang aton lang himuon, mapreparar man ta sa aton nga pagkaon, maluto kita, kag dungan kita panyaga de. Okay? So, siguro sa next Sunday, or sa pila ka mga inadlaw ni, ma-meet kita na ma-discuss ako sa mga tao nga in charge sa aton nga kitchen, no? Sige, as usual, ang aton nga pagkaon will also give mga food packs na i-distribute na lang para hapos. Okay? You can invite your friends, family, number one, pamilya nyo, invite nyo, maka-attend.
Kaya importante man ang ara sila. Okay? We'll also invite our parents diri sa school nga makatambong sa aton nga Thanksgiving. Kag at the same time, ang aton mga kabataan, they will also be singing with us, for us, sa sina nga aton nga Thanksgiving. Panawag naton sini annual Thanksgiving. Magsili annual ganit, di kada tuig may ara kita kaywatan like that. Sa ini sa mga highlights ang aton nga buluhaton every year. Okay, hindi lamang church anniversary naton every July, but we have Thanksgiving every December. Okay, so please pray. Mamuyuan naton. And then please pray that our law title will be released before the year ends. Kung saan pa na yatag sa Ginoo sa aton, at least ara na, no? Hindi lang ta magagay dali kay in due time the Lord will answer our prayers. Okay? So continue praying for everyone, and then continue praying for us, no? Nga mga manong pangabudlay diri. Kag of course, ang aton nga choir fellowship will be on the 29th of December. 29 ni Lunes ni siya. Okay, so ang choir naton siguro pwede ka mo maka-meet, no, together sa aton choir. Choir is one of the important ministries man sa aton church, no? Kag good for you that you are taking part in the ministry of the choir. So we also pray that the Lord will use our choir every time, every Sunday, the message of the songs that they are rendering. Ang aton nga kwan gali, no, ang aton nga reorganization sa aton nga take note reorganization sa aton nga auxiliary groups. Please try to find time to meet before anniversary from today, and then before the Thanksgiving. Kay sa Thanksgiving ta may kung pwede ta makaiwat sang oath taking, no? Please pray as we reorganize our auxiliary groups. Okay? Pangamuyaan ninyo, meet with your group, kag magpangamuyo kamo, mag-nominate, kag mag-iwat kamo election sa aton nga mga officers, sa aton auxiliary groups for 2026. Okay? Sige. So, these are all our announcements. Iba, hatag ko ni kay sa aton nga leader. This time, let's prepare our tithes and offering. Let us request young ambassadors to help sa sa ating tithes and offering, while the men will be presenting the special number. Let's request Brother Franklin to lead us in prayer. Francis.
Let's all rise. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sige, makalingkod ka mo. Sa sininga time, hatag ko ni sa grade 3 pupils naton diri sa Sunshine Christian Academy. They will render special number, okay, before our choir comes.
Nagligan niya semana, we also talk about the birth of Jesus sa Matthew chapter 1. Today we are talking about the birth of Jesus, and we are going to use Luke chapter 2. Ang kanta kay nasang choir, it's all about angels, no? Go tell it to the mountains. Pagkatao ni Jesus, sa mountain siya tao. Jesus Christ was born in Bethlehem. Di na na Bethlehem, ara na sa bukid. Well, sa ila panahon sa una, mga bukid-bukid ginman ang mga banwa-banwa nila. Layo sa aton ng mga banwa, subong nga improve ng mga banwa, no? Ang mga lugar sa una, mga minuro to. Manawag sa una, town, city. Basta gani damo-damo ng tao, panawag sa una, city. The city of Jerusalem. How much was the population of Jerusalem at the time? How much was the population of
Bethlehem at that time. Gamay ni nga mga minuro. Pero panawag sa ila mga banwa-banwa. Kagkalabanan sila nga mga lugar, ara magin sa mga nabukid-bukid nga mga lugar. No? And so, when Jesus Christ was born, sa itong gabi, there were also shepherds watching their flock by night. Kabalo ka, mga shepherds ni, most of the time, they were ordinary people. Kag ang mga shepherds, according to the customary sa mga Hudiyo, they were not allowed to testify in court. Kaya ini sila nga mga tao, mga lowly people. Most likely, ni nga mga shepherds during the time of Jesus Christ, they were ordinary people, and they were the ones who supplied the offering in the temple. Nag-supply sila sa mga kasapatan. That is why, iban nga mga Bible scholars would tend to believe that the birth of Jesus was not during the time of December. Kay sunod sa ila, kung nanisaw nila, during the time when Jesus Christ was born, there were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So, I don't know what time was Jesus Christ was born. Huwag man nabutang there is Biblia. Pero natao siya gabi. And definitely, sa natao siya gabi, damo ang mga shepherds were abiding in the field. Gabantay sa ilang mga karnero. Ang pagbantay sa karnero, kung kagabihon, labi na gid ko matugnaw, daw hindi kaguro kagwanta. That's why silang nila, the month of December, kung kuan mo na tanawon mo, base hindi December, base a month before that, whether it is October or September, pero wala sang definite nga time, nga bulan, nga ginambal sang Biblia, kung saan na tao si Jesucristo. Now, ang tuig, kung saan siya na tao, silang sa iban, ginabutang nila sa BC 4. Kay sa BC 4, ginasanto nila sa kay Herodes bala. Kay si Herod, nag-reign siya, kag napatay siya mga BC 4. So no, sa secular history. So kung si Herodes, napatay siya mo nga pizza, most likely si Jesus na tao sa mo nga pizza. So amo nang ginasanto nila sa kay Herodes. Nga si Herodes, ato lang dumdum kamo si Herodes, amo to siya ang nagplano nga ipapatay si Jesucristo. Pagbisita blas ang wise men dira sa Matthew chapter 2. Pagbisita nila kag wala na fail silang balik kay Herodes. Ang ginimo ni Herodes, he wanted to destroy all the children. Nagaedad 2 ka tuig padalom. Most likely Jesus was already at that age. So amo na sila nila, saan na tao si Jesucristo? Daw mga amo na BC 4. Pero amo na sila nato ng history, hindi ya perfect nga record bala, no? Butang lang naton, approximate lang na, mga BC 4. Pag napatay si Jesucristo, pila edad niya? Edad niya mga 30 anyos, 33 sila sa iban. Pero but silingon, susulod sang BC 4, anong katapusan sang BC gani? Kunti 1, no? 4, 3, 2, 1. Daw mo na. Kaya ang BC, halin sa dako, pagkat sugamay mo. Kung nagsugod ang kalibutan sang una, for example, 6,000 BC, matamat pagamay. Kung sa mga mathematics, bala daw, integers, kundi pawala, puro tanan negative, halin sa dako, pagkat sugamay. Ang sa right naman, positive, halin sa gamay, hasta naman sa dako. So, ang BC 4, kung i-advance mo na 1, 2, 3, 4, 5, hasta na AD 30. Amo na nga pagkapatay ni Jesus, probably mga AD 30. Kaya alin sa BC 4, ma-advance ka pa 3 tuig mo. Diba? How many years Jesus Christ made a ministry on earth? 3 years. 3 years and a half. So, kung nabaptizean si Jesus at the age of 30, napatay siya, mga AD 30, he was around 33 years old. Okay? So that is a short analysis of
what had transpired during the birth of Jesus. Kag siling naton sa natao si Jesus Christ, it was really a perfect plan of God. Perfect gid nga plano sa Dios. Wala gid sang kapin, wala sang kulang. No more, no less. Kay sa Bible, it was prophesied that Jesus Christ will be born in the place called Bethlehem. Where can you find that? You can find that in Micah chapter 5, verse number 2. And thou, Bethlehem, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands, but out of thee shall come a governor. So, in other words, Jesus Christ was born very specific, very exact. Okay? Ginprophesy sa Micah 5:2. Ginprophesy sa Isaiah chapter 7 verse 14. Ano ginprophesy sa Isaiah 7:14? That the Savior Jesus Christ will be born from a virgin. Micah chapter 5 verse 2, Jesus Christ was prophesied that he will be born in the town of Bethlehem. And so it fulfilled the prophecy of the Bible. No more, no less. Diba? By the way, pila ka tuig si Isaiah, pila ka tuig si Micah, pag-prophesy nila nga duwa, kay si Isaiah kag si Micah, dungan-dungan ni sila, mo contemporary ni sila. The only problem was, ang si Isaiah, nag-prophesy siya dito siya sa syudad. While Micah was on the outskirts of Jerusalem. Pero dungan sila nga tinuig. Do you know how many years pa kang natao si Jesus pag-prophesy nila nga duwa? 740 years before Jesus Christ was born. Pila ka tuig? 740 years. Imagine that. Pag-prophesy ni Isaiah sa Isaiah 7:14, and behold, a virgin shall conceive and bear a child, and thou shalt call his name Emmanuel. In Matthew chapter 1, verse 23, we have also the word Emmanuel. Blah? So, how many years? 740 years. Sang si Micah nag-prophesy, di sa matao, Bethlehem. Sa New Testament, di na tao si Jesus. Di ba sa Bethlehem? Amo na yung ginabasa, tadi kay na sa Luke chapter 2. Bla? Oh, amo na sila naton, perfect ang plano sa Diyos. Kung perfect ang plano sa Diyos, kung may plano ang Diyos sa kabuhi ta, perfect man. Isakto gid. Kung diin ka na tawo, amo na ang lugar nga gusto sa Diyos nga dira ka. Kung saan ka nga tuig nakakilala sa Diyos, kag kung sino ang gingamit sa Ginoo nga makakilala ka sa iya, perfect na plano sa Diyos. Kung sino ang imong ginpamana, sino ang imong ginpangasawa, siling ka nga hindi guro perfect. Perfect niya po na. Siling nga tulok-tulokon mong asawa mo, bana mo, guro di perfect ang plano sa Diyos sa mga duwa. Wrong. Perfect na. Okay? Perfect ang tanan. Kag kung sino ang ginatigana sa Diyos sa imo, perfect man. Amen? Huwag ka magsabat. Sige. So, God's plan is perfect. Natao si Maria, si Jesus sa Bethlehem. What is the meaning of Bethlehem? House of bread. Ang Bethel yan ang meaning? House of God. So, Beth-El. El ba? God. Ano na? Bethel. Bethlehem. Meaning, house of bread. Nga house of bread ang Bethlehem. Si Jesus, kadumdum kamo, anong hambal ya one time sa John chapter 6 niya, I am the bread of life. Ako ang tinapay sang kabuhi. But silingon, Jesus Christ is the source of our spiritual nutrients. Kung wala ka kay Jesus Christ, you do not have that bread promised to you by God. Amo na ang mga tao, they are continuing to celebrate Christmas every year, but I would like, the Bible tells us that if they have no Jesus,
they have no bread of life in them. And so it's just, years and years celebrating Christmas, null and void. Kung sa mga legal pa, kung sa mga kasal pa, null and void. Why good? Alin sang una pila na edad mo nag-celebrate ka Pasko, Christmas. Masili sabi, Pastor, I am celebrating Christmas for already almost 50 years. My question is, have you understood the meaning of Christmas? Si Jesus bala ara sa sentro sa kabuhi mo. If that is the case, then your celebration might be meaningful. Muna sang kagapon, nagiwat kami sang Christmas party sa mga Lupon Blas Barangay. Nagsuggest ako ng siling ko, hindi lang kaon ng aton obrahon di. We will try to let the Word of God have the most important parts ng aton fellowship. Kaon ka lang? What is, after all, tapos ka kaon, why naman na? Kundi ang kahiwatan, himuon ta ng pamaagi nga iwali ang pulong sang Ginoo. Ti kundi mayo kay ang iba nakapamati. Muna ang aton nga ginahimo. Every time we have our activity, not only in month of December, but any day, any occasion, you have to see to it that Jesus Christ must be given the preeminence. Much more sa Christmas. Okay? So, sa natao na si Jesus, sino ang mga tao mabalaan naton sa Bible? Sa secular history, ari si Caesar Augustus, na-mensyonado man na siya. No? Amo na siya ang emperador sa panahon nga si Jesucristo na tao. Kabalo ka mo si Caesar Augustus, amo na siya ang emperador nga nag-declare sa ginatawag nga Pax Romana. Dito sa una sa kapanahonan niya, magsilya Pax Romana, peace in Rome. During his time mo ay gera. So ang natabo, he tried to extend sang development sa Rome kag sa ibang bahin sang Roman Empire kag dito na napang-obra ang mga karsada na develop ang mga lugar kay sakop sang Roman Empire ang Israel. So napang-obrahan na dalan, ginpang-obrahan na sa mga structures. Gali kay ang Ginoo nagpreparar sa kay Caesar Augustus nga ma-fulfill ang plano sa Diyos, kay si Jesus Christ, kay si Maria, kay si Joseph, they came from Nazareth. Kabalo ka ang Nazareth, according to the computation sa nagamap, mga 80 miles away from Bethlehem. Ari di, ambal ko na, ibutang ko na karon dugay-dugay. So, silindiri, si Caesar Augustus nag-pronounce, nag-decree, ngang tanan-tanan nga tao mabalalik sa ilang lugar kundi sila nagkalatawo. Kag kundi nang ilang mga ginikanan. And so because Mary and Joseph came from the place called Bethlehem, they were forced to get out of Nazareth and go back to the place where they were born. Di na tao si David. David was born in the place of Bethlehem. Who was Jesus Christ? His grandfather was King David. Who was Mary, Joseph? Their grandfathers or their forefathers came from Bethlehem. So they were forced to leave Nazareth and then go back to Bethlehem to where their ancestors were. And that is why Jesus Christ was born in that place. Okay? Perfect. Now, anong ilalagyan? Wow, ginpreparahan ang daan ni Caesar Augustus. Nga ginpang-obrahan na sang dalan, ang bilog nga Roman Empire. Gintay-tahay na sa mga karsada. So, tungkol nga may mga karsada na, why si Mary kasi Joseph na pudlayan, nga mag-travel gid sang too much, halin sa Bethlehem, halin sa Nazareth, bakadto dito sa Bethlehem. Although nga rough road, pero may dalan. Okay? Amoy na yung natabo. Silindra, and it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. Anong purpose ng taxing? Of course, para mabalaan kung pila ka population sang Roman Empire. And of course, taxes ang inistoryaanda. No? Kaya at the same time, mabalaan niya kung pila ka porsyento
ang dapat ipasakaan sa taxes. And this taxing was first made when Cyrenius was governor of Syria. Galing kini medyo masibud-sibud na ni. Hindi ko na pag-intrahanda. And all went to be taxed, everyone into his own city. Where was the city of Mary and Joseph? Dito sa Bethlehem. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth into Judea, unto the city of David. The city of David was Bethlehem. Kadumdum ka mo, si David nagabantay sa karniro, sang gin-anoint siya sang Diyos, he came from the place called Bethlehem. Later on, Bethlehem became the place of bread. Jesus Christ is the bread of life. Unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. Magsilin lineage gani, alin siya sa kaliwatan ni David. Sino? Si Joseph. Si Maria. Still, alin man sa kaliwatan ni David. To be taxed with Mary, his espoused wife. Imagine, espoused wife. Mag-asawa na sila. Betrothed na ni sila nga duwa. Amo nang i-explain ko sa inyo sa unang pagkita sa Wahaya, betrothal stage, pag agree na nga mag-asawa, daw pare sa aton, pirmahanay na marriage certificate. Galing hindi pa sila makapuyo sa isa ka balay, kay may ara pa sa ginatawag nga probationary period o contesting bala. Nga si mga simana pila ka bulan. Después sila magatambi palad kag magapuyo sila sa isa ka puluyan. And so it was that while they were there sa diin Bethlehem, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son. Si Jesus, firstborn son of Mary. But not the firstborn with Joseph. Take note, si Jesus was firstborn of Mary. Not Mary and Joseph. Kay si Mary and si Joseph lived together right after Jesus Christ was born. Tandaan na. Pila edad ni Maria nakapangamana, siling ginambal ko sa inyo sa ligad, based sa kultura sa mga Hudiyo, ang ila edad, they were allowed to get married at the age of 12 to 15 years old. So, most probably, si Maria, way man ginhambal sa Diyos kung pilagi ng edad niya, naman na si Maria sa amo na nga edad. Utang maabi maglapaw-lapaw na jutay. Pero hindi si Maria, tigulang na, bata, pato, pamatanon. Kaya panawag sa iya, virgin mo. Bla? Ang word nga virgin, apply na sa mga babae sa una nga wala na tandog sa mga lalaki. Kag bata pa. Muna ginasiling ko sa inyo, dulaon niya na sa paminsaron nyo nga si Maria, pag bata ya ka Jesus, tigulang na, mo na makita nyo sa picture, bla? Kag si Joseph, tigulang naman, ga baston. Ang gabaston sa una ya, duwa lang gid tigulang kag shepherd. Si Joseph hindi man shepherd, hindi man sa tigulang. Therefore, why siya baston? Hindi siya nagwa. Amo na sila, baston ni San Joseph. Di ba may tanom na nga muna, no? Baston ni San Joseph. Wrong. Amo na sila ko bala, ini balang na matanta, no? Sa mga katigulangan ta, boom shadow, pinalagpat. Do pataka lang bala. Kagkita man niya iya, nagpati-pati man. Nga sila, hulo, si Joseph Gile mo na edad niya, tigulang na si ano, ang bungot niya, gabukay-bukay na. Wrong. Ay, si Maria, tigulang na, kaya, alang-alang mo si Maria, nagbata, tigulang. Wrong na siya. Okay. So, silindiris ang Biblia, and she brought forth her firstborn son. Jesus Christ was the firstborn of Mary. Pero, when they got married with Joseph, the firstborn is not Jesus. Okay? Sa Mark chapter 6 verse 3, arada mga kauturan ni Jesus kay Maria kay Joseph. 4 ka lalaki kag may mga babaye. He wrapped him in swaddling clothes. Ano mo sila nga swaddling clothes? Na bala mga strip nga mga tela, bala nga mga bayi, nga mga tela, kundi daw gina pang ano bala?
Kung sa aton pa yun lampin, pero sila yung muna daw, inang mga strip nga mga tela, bla, ginabugkos, lawas, ng bata. Kaya iti, kabalo ka naman sa una, sa aton niya, matao sa mga bata, medyo modern na. May ara na nga, panahos na. Ha? Diaper nga, kuha na, high-tech blaya. No? Nang tag-isa ka bulan, narala na Japon, do sa way lang, Japon. Madili ka, isa ka bulan na, okay pa na. No? Sa ano na, tsura sa kabulan. Ning, ano gani na panawag? Inang, basta lampin, ano? Nga high-tech bla, mga, anong brand? Ha? Baala na kamura. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes, laid in a manger. Ang sa manger, ano nang manger? Ang lugar blang animal throw panawag. Nang ginapakaan blang sa sapat, munang dira na taos Jesus. Because, for what reason? There was no room for them in the inn. Why na lugar? Kaya overflowing ng tao mo. Balalik sila lugar. Ti understood. Ngati, pagbalik mo da, huwag ka na sandalayunan, pati yung pamilya mo, base huwag naman da. O kung bisan ara pa sila, huwag naman kay, halin sa iba niya lugar, nagbalalik sa ila lugar. So, overflowing ang tao. That's why Jesus Christ was born in a stable in a manger. Okay? So, muna yung little background about this. Ari si Caesar Augustus. Ang ngalan ni Caesar Augustus, gali amon si Gaius Octavius. Muna yung ngalan niya, gid. He was the adopted son of Julius Caesar. So, when Julius Caesar died, Octavius became emperor, with it the title position. Kasi Silindra, however, Octavius had quiet and ego. He was very proud and arrogant. He wanted to be greater than any of the Caesar before him. So, kung tanawin mo, sa Bible, may tatlo ka Caesar na mensyonar. Okay? If you notice. Si Augustus. Ano ng Caesar? Ang Caesar, take note kuha na siya, ining nag-refer ina sa, ginatawag naton symbol of nobility, bla. Basta gani hari sang Rome, panawag Caesar. Ang hari sang Egypt, panawag Pharaoh. Ang hari sang Israel sang una sa time ni Herodes, Herod. Okay? Idumean king, Herod. Masila Idumean king, halin sa kaliwatan, bla ni Isaw, munang Idumean. So, sa Bible, pila ka Herod ang na-mentionar di. Si Augustus, si Tiberius, si Claudius, kag si Nero, muna nga mga emperador sang Roma. Si Augustus Caesar, he was mentioned at the birth of Jesus. Si Tiberius Caesar was mentioned during the ministry of Jesus Christ. Sa nagawali na si Jesucristo. Si Claudius Caesar was mentioned during the early events of the church. Ara, may record sa text, no? Kag si Nero, amo na siyang Caesar, nga si Pablo nagkadto dito sa Roma para i-appeal ang iya kaso. And later on, Paul was executed in Rome. Kaya abiya si Caesar, nga si Nero, hilwayon siya, gali kay dito pa siya napatay sa Roma. Sino ang emperador during the time of the death of Paul? He was Nero. Caesar. Title Caesar Japon. So, amo ning apat ka Caesar na mensyonada sa Bible. Okay? Now, Ario, kung may family tree, galing kay Gabudlay, guro na, tanawon sa inyo, da nga, kung ano, ara, ginbutang ko da ang family tree sa mga Caesar. Kag si Tiberius Caesar, amo na siya ang Caesar during the birth of Jesus, no? Kay ang natabo kuan niya ni gali, pamatayan ni sila ni Antony kag ni Cleopatra. Daw siya ni kuno ang author o kuno ang source ang kamatayon sining duha. Kag amo na nagbulos siya sa trono, kag tungod ini nga tao masyado ka cruel man. So he became the powerful emperor of Rome. Okay? Amo ng family Caesar. Now, ang lugar naman, siling naton ang Bethlehem, ang Nazareth naman to Bethlehem was about 80 miles away. Kung subong abi kung trabilon mo na sa cars, abi ka drive ka, it will only take you 1 hour and a half. 80 miles, 1 hour and a half, kung dire-diretso, lagan mo. Lagan ka abi 100, pilada, 120 o kung 200 abing kilometers per hour.
Silindra, but without cars, that's quite a distance from anyone to travel. This 80-mile journey took them several days. On top of it all, Mary is 9 months pregnant. Remember? Pila na sa kabulan nga nagadala? Siyam na kabulan nga nagabusong si Maria. And therefore, it might be heavy for her to travel with that long journey. That is why pag abot niya to sa Bethlehem, ito siya nagbata. No? Muna gurong nagbata sa dayon, kay grabe ng lakat. Okay, so muna ang istoryada. So, sa inyo ninyo mostly, sila sa Bible, when Jesus Christ was born, the Lord announced the good news that Jesus Christ will be born. Sinong unang gin-announce ang Ginoong matao sa Jesucristo? Of course, the shepherds. Amo na kung diri makita naton ang greatest gift sa mga shepherd halin sa Dios. Amo nang title sa aton ng pagtuon, The Shepherds' Greatest Gifts from the Lord. Now, hindi na tayo magpadugay pa. Ano na nga mga gifts sa mga shepherds halin sa Dios? Kita ya subong, ang mga tao subong, nagapaabot sang naglain-lain nga mga gifts. Ang iba nagapaabot nga may material gid sila yung mabaton. No? Tawag naton tangible gid bala. Muna kung Christmas, anong ginahangla sa tao? Kung nagaobra ang tao, number 1, ginahangla ya 13th month pay. Ano pa? Bonus. Sa gobyerno daw kadlagko sa nila, no? Ano pa gid? Regalo. Muna kalabanan sang mga sa during December, no? Tingala ka. Nga daw kultura tanan na pagka Disyembre gani ga kaladasma ang mga ihado kadto sa ilang mga maninoy kag maninay kag mangayo Paskwa, diba? Term Paskwa. Iban makanta caroling para nga may kwarta. Ang iban basta gani Paskwa amo na dayon. Kay nga kadamo-damo sang aton nga ginapanomdom kun bulan sang Disyembre. Ang mga gastuhanan. Kag labi na gid ang kun Disyembre gani ang una sang tao ara sa mga bagay nga amo sini. Okay? Mga pagkaon, ano pa? Mga regalo, Christmas decorations. Ditson, bao perte, no? Ari pa gid kwarta. Sa unang panahon, during the celebration, the first group of people who celebrated during the birth of Jesus Christ were the shepherds. As what I have mentioned, shepherds were poor people, ordinary people. Ano pang makita natin sa ila? Amoy na yung mga tao nga masiling ka dawla-wala gid bla. No? Shepherds mo. Masiling ka. Shepherds. Lain niya kung iba niya lugar, mga shepherds niya, mga big time. Jadi sa aton, magsiling kita gani nga farmer, kundi small time. Sa iba niya lugar, like Europe, ang mga farmers niya, mga big time. Masiling ka nga, what's the work of your father? Farmer. Dari sa Pilipinas, pagkabati sa tao, imol. Dito sa iba niya lugar, pag sila farmer, bao big time. Damo-damo, traktura, dako balay, dako negosyo, kaya nga, ang iyang farm, kalapad-lapad. So, in other words, kung aton panamdumon iya, ang mga tao di sa Pilipinas, sa iban pa, pagka Paskwa gani, ang mga ginayadayon ng inangla, no? Pero ariyo, makita ko dire, sa nagabasa ko sa Bible, ang mga shepherds, ang ilay ang gift nga nabato na lin sa Dios, una gid, hindi iya matandog, hindi iya mahikap, ang ilay ang gift nga nabato na lin sa Dios, ang kalipay. Okay? Tanawa bala? Sila isang Luke chapter 8, chapter 2, verse 8. There were in the same country. Anong same country nga natawag dire? Same place. Kung Bethlehem pagambalan dito sa unhan, diri nga side, sa nabukid nga porsyon, ari dire mga shepherds who are watching their flock by night. Kag siling dire, and lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord was the presence of God. Magsiling ka glory of the Lord, himaya sa Diyos. Amo na ang
indikasyon sang presensya sa Ginoo. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people, and unto you, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. So, ari, siling sa Bible, ini nga mga shepherds, they were able to experience the complete joy during the time when Jesus Christ was born. Hindi lang niyang great joy, greater joy, greatest joy. Siling dire, complete joy. Diba? Siling ka, baw ka greatest joy, gini, no? Complete nga kalipay. Nga complete nga kalipay. Kasi sila sa Bible, una best, they were visited by angels. Second, they were visited by God Himself. Sila dire, the glory of the Lord shone round about them. Just imagine that. Where in the world, this group of people were able to meet the greatest and the creator of the world. Kung ikaw, abi ni, hindi ayan, amo ng pinakamalipayon nga bayan sa kabuhi mo, mamit mo ang pinakahari sa kalibutan, mamit mo ang creator mo. Bla? So, amo ni ang nabaton sa mga shepherds. Kalipay, unagid. Magsili ka gani nga joy, complete nga kalipay, ang Bible nagahambal, nga amo ni ang joy, amo ni ang balatyagon, kung ara ka sa Ginoo. Ang balatyagon niya, kung puno ka sa mga material ng mga butang, panawag sila ay happiness. Kaya ang joy, kag ang happiness, nagabari ang pag-insindi sa tao. Ang happiness niya, it all depends on the happenings around you. If you are full of money, full of resources, most people would say, wow, this is a happy time for me. Damo ya kwarta, happy siya. Diba? Pero kung wala, sad. Pero ang joy is different. Joy depends on, kung ang happiness depends on happenings, ang joy nagadepende sa imo relasyon sa Ginoo. Okay? Nga bisan pa may kabudlayan, bisan may kapigaduhon, no? Bisan may kabudlayan sa pagpangabuhi, bisan may mga challenges sa kabuhi mo. Kunara ka kay Jesus Christ, you have the feeling of joy. Inang feeling of joy, hindi ba namin sindihan? Nabalang masiling ka nga, ano ning ginabatsyag ko man daw, nalipay, gigkubla. Inang ginabatsyag mo kung ina nga mga bagay out of, out of something, especially sa mga material, mga spiritual ng mga butang. Amo nang ginatawag yung kalipay. Kaya kabalo ka, ini sila nga mga tao, ordinaryo, simple yung mga tao eh. Amo na bala silang sa iban nga mababaw na kaligayahan. Ang iban niya, sanda mo kwarta, hindi happy. May iba niya, bisan ayaw pang abuhi, daw hindi mo batyagan, nga happy sila. Kaya nga, there is something in their lives. Amo to bala si Marilyn Monroe, to blang artista nga nag-suicide. Kadumdum ka mo, kabati ka mo na sa iya. Amot kung sino kadungan-dungan ni Marilyn Monroe de. Sino sa inyo? Ha? Mga nanay nyo, no? Si Marilyn Monroe, gwapa tong artista. Pinakasikat nga artista. Pero nga nag-commit suicide. Di ba? Ambot kung tuod ni nga sa iya kuno nga deathbed, may note dito nga nabutang. Sila had to commit suicide because there is something there is still a vacuum in my heart that I don't know how to fill it. Sila niya, amo na yung akon nga himuon, nagsulat siya sa note sa iya deathbed. Nadto nabasahan sa napatay na siya nga siling niya, nag-commit ako suicide kaya may bagay sa tagipusoon ko, may kinanglanon, bako bala nga hindi ko pwede mahimunan.
may vacuum. Sa aton pa may ara pa nga bakante sa akong tagipusoon. Nga hindi ko kabalo kung paano ko na mahimunan. Ginanalyze ang iban, sila na ang iya ginabhandom, ang kalipay nga matutuod. Kaya ang kalipay nga matutuod, ara lang gid sa Ginoo, mga kauturan. Amo na may kanta nga nagasiling, only Jesus can satisfy your soul. Kita mo itong rich fool dira sa Luke chapter 12. Atong perti na siya kamanggaranon. Sili ni Jesus, there was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. Amo na yan sa Luke chapter 16, verse 19, no? Pero that's chapter 12, may rich fool. The ground of a certain rich man brought forth plentifully. Kag sila sa Bible, sa verse number 14, and he thought within himself, saying, what shall I do? Namangkot pa siya. Nag-abot ang kauswagan sa pangabuhi niya. What shall I do? I have nowhere to place my resources. Kag sila niya, in this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I put my goods. And I will say to my soul, soul, there was much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Kag sila sa verse 20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. And who shall those things be which thou hast provided? Siling sang Ginoo, siling sang rich man, sila niya, damon ako pagkabutang, ang himuon ko, makaon na lang ko, matulog, kag magpangalipay. Pero siling sang Diyos, buang ka, you are full. Tonight, I am going to take away your soul. Kung kuwaon kung kalag mo, kabuhi mo, sin ang mapulos sang imo nga ginpangtipon. Diba? So in other words, damo sa mga tao gapangita sila sang happiness, but they do not want to find the complete joy sa ila kabuhi. Amo ning mga shepherds, ang ila nakita ayang kalipay nga aman ginduaw sila sang Dios. Ginduaw sila sang angel. The first important thing nga ila na experiencean nga bisan wala sila nakilala nila ang Ginoo sila kabuhi. Amo na nga ang kalipay, hindi na kung damo kwarta mo o kung diutay kwarta mo, kung ala ka sa Ginoo, amo nang joy nga natawag. Kaya nga aman, amo nang tuyo sa Dios, nagkari si Jesus to build the gap between man and God. Diba? Anong purpose? Para matag eternal life. And eternal life is the greatest, the complete joy that anybody should have. Amo nang siling ko kayo na sa inyo, damo sa mga tao nga na-celebrate Pasko, Christmas. Huwag kang tanan sa Ginoo. Kada tuig, kanta, Santa Claus is coming to town. Kada tuig, kanta, hark the herald angels sing. Kada tuig, kanta, ay sumami kissing Santa Claus. Anong kulang? Kulang ang relasyon sa Ginoo. Why joy? Amo na mga tao kung why ka joy, ka manggana sa Ginoo, di ba? Mga tao nga why gana sa Dios, bisan piliton mo magsimba, why simba? Kabalo ka ko nga ang amo na ko no may lobato ng siling. Ang karabaw, pwede siya madalas suba. Kung hindi sa pirsa, mag-inom sa tubig. Guyuron mo sa suba. Guro mo po ng karabaw. Pero hindi mo sa mapilit mag-inom kung ay sa know-how. Di ba? Amo na ang tao. Kung ang tao kulang sa Ginoo, way gana magpalapit sa Ginoo. Muna bisan ano mga pilit. No? Muna kung Christian ka, hindi ka na kinanglan piliton. O kung kinanglan nga, balon nga, hala simbata, hala, palapit ka sa Ginoo. Kaya kung Christian kaya, palapit ka sa Diyos, kaya nga may kauhaw ka kung Christian ka. Amo na ginando mo ya, joy. So, amo na nabaton sa mga shepherd. May nakuha pa ko. Money can buy a house but not a home.
A bed, but not sleep. To, no? Damo kwarta mo, may nami ang ligdaan mo, di katulog. A clock, but not time. A book, but not knowledge. Food, but not appetite. Nami damo pagkaon mo, ikaw magana magkaon. A friend, but not love. A crucifix, but not eternal life. What money can't buy? Money can buy. Cannot buy your joy, peace, serenity, and eternal life. Amo nang kulang sa kwarta. Okay? Ari pa ikaduha nilang experience yan. They experience real peace. Amo na sila sa verse 13. And suddenly there was the angel, a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Ang word ba lang nga peace, importante ni kaayo nga tulukon mo. Amo ning mensahe sa angel sa ila. Sila sa angel, himaya sa Dios kay taasan. Kag kalinong diri sa kalibutan. The question is, may kalinong ang kalibutan? Natao na si Jesus Christ, di ba? Many years ago. And the question is it fulfilled ang hambal sa mga angels? Peace on earth. May peace on earth, subong? Well, siling ka, do wala. Kay gali, ang peace on earth, goodwill toward men, may kaulugan niya. Hindi lang niya peace ng absence of war. Kung mo nang pag-define tayo, nung siling, kalinong, tungkol kung wala gira, linong. Pero that is not the word peace here is trying to say to us. Why? Because the word peace here comes from the Hebrew word shalom. Kag in-translate man sa Greek nga irene. Ano meaning sang irene or shalom? Meaning, one, peace, quietness, kag rest. Kaya ang word nga irene gali, ang yes ni kaulugan, number 1, well-being, health, prosperity, security, soundness, completeness. And it has something to do with character, not circumstances. Explain ko jutay. Magsiling ka gani nga peace, kung ang isa ka tao, gin pakamaayo, well-being, mayo iya kaimtangan, healthy siya, prosperous, may ginatawag kita nga peace. Di ba? Anong batyagan mo ng isa? Kung mayo ang kaimtangan mo, kung secured ka, masiling nga, baw daw kalinong nun, makatulog ko mayo, kay daw secured ako. Dason, kung mayong ginabatsyag mo, daw may kalinong ka, makatulog ka. So, amo ning idea sa pulong peace. Ano naman yung goodwill? Ining goodwill toward men, kung sa Greek pa, odokia, anthropos, silingon peace on earth, para sa ano ni? Peace on earth to those whom His favor rest. God's favor or love of God are extended to humanity, especially to those who are recipients of His grace. Ay, ang saad gali sa Diyos, sila niya sa mga shepherds. Ano kuno sila niya? Glory to God in the highest, on earth peace. Dili sa kalibutan, maangkon niyo ang kalinong. Paano mo maangkon ang kalinong? Siling sang Ginoo, maangkon mo ang kalinong kung ara ka sa Ginoo. Paano maangkon ang goodwill? Mayong kabuton. Ang maayong kabuton gali, gina-extend sa Diyos sa mga taong gintagaan sa Diyos ang favor. But silingon, hindi tanan-tanan ng mga tao makaangkon sini. This is only extended to few people who have right relationship with God. Kagamo ning saad sa Diyos sa mga shepherds. Sila isang Ginoo, sila isang mga angels, because you are in the Lord. You believe in the Lord Jesus Christ. You trusted the Lord Jesus Christ. Sila isang kasulatan, you will receive peace and goodwill. God's favor will be extended to you. Nakuha niyo? Base mo sila, daw kadalom sinaw. Suliton ko. Ining kalinong sang Ginoo dire, hindi ni kalinong away gera. Hindi ni kalinong kung tungod kay wala gamo.
kundi ang kalinong dire nga mabaton sa tao kung ara ka kay Ginoong Hesus bisan ano pa da ang kinagamos palibot mo, you can be at peace with God. Di pa rin bala nga ambal ko sa inyo nga may peace bala may nagdraw bala nga nagdaog iya drawing kay nga ang iya drawing niya peace nga ara nagapasilong sa nagahulon sa bato ara sulod sa kuweba ang balod perti nga dapya. Pero ang peace to yan nagapanimuko sa babaw sang bato nga dasaway lang sa iya. Amo ng kalinong nga ginatawag. So kung sa aton pa, ini nga mga shepherds, bisan pa nga ang pangabuhi nila simple lang, bisan ang pangabuhi nila full of stress, full of pressures, pero kung nara sila sa Diyos, amo ni mangkon nila. Peace. Okay? So, sige. Ano pag ikatatlo? They experience the real worship. Ang ila na experience yan, matutuon ni pagsimba. Nga matutuon ni pagsimba kasi sila hindi let us now go even unto Bethlehem and see this thing. Pagambal sa mga angels nga, o areo, na tao na sining gabi ang Misaya, ang manuluwas ng kalibutan, amo ning sign. Makita nyo siya, nga nagahigda sa pasungan. Tapos, ginaputos siya sa mga strip of clothing. Kaysa itong gabi, damo man sa bata ang kalataom, hindi lang si Jesus, take note ha. Damo ang mga bata, na tao man. Pero sila sa mga angel, ari lang sign nga, amo na siya, magkadto ka mo to, na tao to siya sa may pasungan. Tapos, ginamigtan siya sa mga tela. Tiya mo na siya. Ginpatiyan nila ang hambal sa mga angels. Anong nakita natin sa ila? Ang ila nga pagtuo sa ginambal sa Diyos. Munang tao, kinanglan matinoon kita sa kung anong ginambal sa Diyos sa pulong niya. Kag sa verse number 16, they found Mary, Joseph, and the babe lying in a manger. Dili nila pamatudaan ang matutuod nga pagtuo. Kay pag abot nila to, isakto gid. Kita nila si Jesus sa manger. Amo ni matutuod ni pagsimba kung nakita mo ang Ginoo. Diba? So amo nang they experience the real worship. Pareho kay Isaiah. Muna kita, kung nagasimba kita, kadto kita sa church, kaya mo nang tuyo sa Dios nga kita makilala nato ng Ginoo sa lubos. Okay? Now, katapusan. They experience the real transformation. Naka-experience sila sa matutuon ni pagkambyo sa ilang kabuhi. Kaya tanawa bala? Sa verse number 17, and when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. Anong ginimo nila sa nakita nila, kung nabatian nila to, kung napamatud-an nila ang insaktong inambal sa Diyos, ginbantala man nila sa iban. Ano natabo sa ila? They became evangelists. Amo na kita. Kung nakilala mo matutuon nga Diyos, kag may Kristo ka sa imo, tagipusoon, pariyo sa mga shepherds, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. Verse 20, tanawa, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Ano ang tabo sa mga shepherds? They returned, they glorified God, they praised God. Nga aman, ginbag-o na sa Diyos ang ilang kabuhi. Amo nang importante nga blessing sa Ginoo sa aton. Ang pagkambyo sang kabuhi ta. Amo nang hambal sang Romans 12:1 and 2 niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. But ye be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amo ni mga kauturan matutuon nga regalo nga dapat mabaton sang tao. Hindi lamang sa bulan sa Disyembre, kundi sa bugos niya kabuhi. Ano to nga mga regalo? Number 1, anong experience nila? They experience the joy. Ano pag ito? They experience the real peace. Ikatatlo, they experience the kag real worship. Kag kaapat, they experience transformation in their lives. Question sa imo, anong nabaton mo niya kung tungod ara ka na kay Jesus? Nabaton man yung nabaton sa mga shepherds? We hope
that should also be our gifts from the Lord. Let us pray. Ginoo, may namon nga langit nun. Salamat kay ginatudloan mo kami nga matutuon nga regalo hindi sa mga butang nga matandog, mahikap, kundi sa mga butang nga mga intangible nga nagadala sang kalipay sa amon kasing-kasing, kang nagadala sang prosperity sa amon mga kalag. Kay bisan ano pa nga mga problema ang amon maangkon, bisan ano pa nga mga pressures, Ginoo, bisan ano pa nga mga kapudlayan, bisan pa ano nga mga kaluyahon sa amon mga kalawasan, bisan ano pa nga mga ginabatyag namon, ano pa nga mga masakit sa amon mga lawas, kunara kami kay Jesus Christ, we can still be at peace with you and we can still experience the real peace that you are only giving us. So, Ginoo, ubay kami sa gihapon, pakamayuwa ini nga mga kauturan, kay ning amon prayer in Jesus' name. Amen.